So, alam mo ba ninyo na ito pong kulay ng ating bandila ay hindi po aksidenteng nangyari? Alam mo ba ninyo na ang Diyos ay may plano sa bawat bansa? At isa pong reason niya kung bakit ginugulo ni Satanas yung mga bansa. Kasi alam niya may plano ang Diyos sa bawat bansa. Dito ay meron po tayong 3 kulay na makikita. Ito pong kulay blue, ang ibig sabihin po nito ay heavenly. No? Ito po ay pumapatungkol po sa kalangitan, na kung saan ang Diyos po ay naghahari. Yun po ibig sabihin ng blue. Heavenly, divine. Ang Pilipinas po ay galing sa Diyos. Ngayon yung kulay pula, ito po ay sumisimbolo po sa dugo ng Panginoon. Ang ginawa po ng iba rito, binaliktad po yung flag. Yung kulay. Inuna nila yung red dahil ang ibig sabihin nun sa kanila ay revolusyon. Yun po ang komunismo. Ang ibig sabihin nun ay gera, revolusyon. Kaya kita niyo mga komunismo, walang ginawa kundi pumatay, sumira ng buhay. Kasi yun po yung definition ng flag ng Pilipinas sa kanila, nakabaliktad ang flag. Nauna yung red. Pero sa katotohanan, hindi siya ganon. And then yung white, it speaks of purity, righteousness, holiness. At ito pong kulay dilaw na meron pong bituin at araw, yan po yung mapatungkol po sa shining glory ng Diyos. Siguro alam niyo na po kung para kanino Pilipinas. Walang ginawa ang diablo kundi guluhin po yung ating bansa. Kasi dito pa lang po sa flag, dinidefine na po ng flag ng Pilipinas ang pinakamayaman, pinakamakadiyos, pinakamaapoy sa pananampalataya sa buong mundo. Wala akong kausap dito. Pinakamaapoy sa pananampalataya sa buong mundo. Number 1 sa mga bansa sa listahan ng Diyos sa langit. Kaya yung plano ng Diyos sa bansang ito hindi pwedeng pigilin. Sa design pa lang ng flag, makikita niyo ang Pilipinas ay chosen. Kaya nga, sambayan ng Pilipino, alam niyo to sa church, sa history ng Pilipinas. Pati buong mundo, alam nila to, na ang Pilipinas lang ang tanging Kristiyanong bansa sa Asia. Wala nang iba. Tayo lang. Dahil tayo nga ay hinirang. At kung bakit tayo lang ang Kristiyanong bansa sa Asia, dahil ang Pilipinas nga ang gagamitin niya para pag-apuyin ang buong mundo at pagpalain ang bawat bansa kasi napakayaman ng Pilipinas, sobrang yaman. Kaya yung lahat ng nababalita natin, mga anomalya sa dyaryo, sa radyo, telebisyon, yung mga corruption na yan, ang Diyos may gawa no, nililinis niya ang Pilipinas. Hindi man gusto na marami mga sakuna na yan, yung mga lindol na yan at iba pang kalamidad na nangyayari, wake up call ng Diyos yan sa church at sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, hinirang niya at di siya papayag na yung plano niya hindi maganap dahil ang Pilipinas ang pinakamamayaman, pinakamaalam sa pananampalataya, pinakamakadiyos na bansa sa ibabaw ng lupa. Dahil ang pananampalataya ng mga mananampalataya sa Pilipinas ay living like Jesus. Hallelujah. So let us sing that song, The Heaven Declare Your Glory. Declare your glory, the nation bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. wala kang gagawin Pilipinas kundi umiming. Keep singing.
declare. Hear that, Philippines, you are for Christ and Christ is for you. Ang sabi ko, Pilipinas, you are for Christ and Christ is for you. And that is final. Naintindihan mo yan, Pilipinas, ikaw ay para kay Kristo. Si Kristo ay para sa iyo. Yun ay final na. Tapos na siya, nangyari na siya, tapos na siya. Hallelujah. Let our praise arise. So shout, sing, rejoice, dance, Philippines. 7,000 plus island. The island, the nation of God. Christ is for you and you are for Christ. You will bless the world, Philippines. Ikaw ang pinakamayaman, pinakamakadiyos, pinakamaalam na bansa sa pananampalataya sa Diyos. Ikaw yung Pilipinas, ikaw yun. Hallelujah. Rain, rain, O Lord of the heavens, the Philippines is for us. Rain, rain, rain. Lord Jesus, in our hearts, in our lives, reign, O Lord of the heavens, the Philippines is for The Philippines. the Philippines is for Oh, the Philippines. the Philippines is for Christ. And everybody say with a loud voice that the Philippines is for Christ. And everybody say, shout it. Praise God. God bless you all.